Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay ito mga kababayan, mga ka-analyze. Papalapit na ho ng papalapit ang Kapaskuhan, pati ho ang bagong taon. Pero hindi pa rin ho maiwasan, hindi mapag-usapan itong nangyaring pagkamatay dito ho kay dating Yusek Cabral ho ng DPWH na kung saan yung kanya hong katawan, kanya hong bangkay ay nakita ho diyan ho sa Cannon Road. Diyan ho sa bangin ho ng Cannon Road. Na kung saan ang huli ho niyang kasama ay ito hong si kanyang driver. At nasyak ho itong mga taga National Bureau of Investigation. Or PNP, pati ho itong si Mayor Magalong ho ng Baguio na kung saan mukhang matindi ho ang mga nakitang ebidensya. Diyan ho sa hotel na kung saan huling pinanggalingan ho ng kanyang driver at itong si dating Yusek Cabral ng DPWH. At yung iba ho, ayaw na ho ipakita ng NBI. Mukhang matindi ho, Mukhang matindi ho itong mga nakitang ebidensya. Pakinggan ho natin ito. May na-recover na ebidensya sa hotel room na tinuluyan ni dating Undersecretary Catalina Cabral kaugnay ng kanyang pagkamatay ayon sa NBI. Sinusuri na rin nila ang selfie ng kanyang driver at ang viral dashcam kung saan nahagip siya habang nasa gilid ng bangin. Nakatutok live si Chino Gaston. Chino! Emil, patuloy pa ang sinasagawang investigasyon ng NBI sa pagkamatay ni DPWH Undersecretary Catalina Cabral matapos nga makakalap ng search warrant ng ahensya para mangalap ng ebidensya sa loob ng hotel room sa Baguio City kung saan huli itong nag-check-in. Sa paghahalughog ng NBI sa kwarto sa hotel na tinuluyan ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, mga personal na gamit at ilang dokumento ang kanilang nakita. Ayaw pa sabihin ng NBI kung gaano katimbang ang ebidensyang kanilang nakalap, pero may kaugnayan daw ito sa investigasyon tungkol sa kanyang pagkamatay. May ilang pirasong dokumento that are subject to verification, pero sabi ko nga, because we are at the discretion of the court now kung paano i-dispose yan, kung ano pong disposition dyan. Kaya naman po i-return muna natin ang search warrant. And eventually, after the return of the search warrant, we will be able to learn from the court kung anong dapat gawin doon sa mga seize items. Well, I couldn't say right now kung kasama yan o related yan. Pero ang masasabi ko lang po, mayroong kahit papaano is relation doon sa ating iniimbestigahan na kaso. We did not get any suicide note. Nauna nang sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na batay sa investigasyon ay walang foul play sa pagkamatay ni Cabral. The pieces of evidence that were gathered shows that there is a suicide. Pero hindi pa natin masabi. Let the investigators According ho rito kay acting PNP Chief Nartates, although sinabi ho ni Secretary DILG John Vic Remulla na walang foul play sa pagkamatay ho ni dating Yusek Cabral ng DPWH. Pero ano muna, yung pananalita ho ni acting PNP Chief Nartates, kumbaga tignan pa natin, mag-imbestiga pa tayo. Pinagtataka ko naman dito kay Secretary DILG John Vic Remulla, hindi mo natin siya binabanatan, pero bakit parang ang aga niyang sinabing walang foul play, Kasi nung nakaraan niya pa ho sinabi yan na walang foul play. Bakit parang napakaaga niya namang sabihin? At nung sinabi niyang walang foul play, kaninong galing yun? Yung investigasyon na yon na walang foul play. Kasi hindi naman ho investigador si Hindi naman ho investigador si DILG John Vic Remulla. Siya ang sekretary ng DILG. Pag sinabing walang foul play, may pinanggalingan yon.
Kaninong investigador? Kaninong pulis? Sinong pulis yun nagsabi na walang foul play? Ha? Kasi nagtutulong ho ang PNP tsaka NBI. Ha? So, maaga pa. Ha? Pray natin. Makumpleto yung kanyang investigation, no? Comparing every pieces of evidence, every statement, and every footages. Kasama sa sinusuri ng NBI ang viral na selfie picture ng driver na si Ricardo Hernandez na nauna ng kinumpirma ni Remulla bilang authentic. Pati ang viral dashcam footage na nagpapakita, anila, kay Cabral na nakaupo sa concrete barrier sa Cannon Road malapit sa lugar kung saan natagpuan ang kanyang bangkay. It's very material in the sense that if it's a genuine footage, tapos dun mismo sa location na yon, nakita si Yuse Cabral, yung kanyang bangkay, it would actually prove among others that she's really there. And apart from that, there will be a stronger support now to the statement of the driver, Rick Hernandez, na talagang nandoon siya at iniwan siya doon. Nais ding masuri ng NBI ang natagpo ang cellphone sa loob ng kotse ni Cabral. Pero kailangan daw ng hiwalay na warrant mula sa korte para masuri. Posibleng isailalim din sa polygraph test ng NBI investigators ang driver sakaling hindi sila kumbinsido sa mga pahayag nito. Nag-issue ng Subpoena Duces Tecum ang ombudsman at inuutusan ng DPWH para isumite ang lahat ng computer at electronic devices na inisyo kay Cabral. Isa sa ilalim daw ang mga ito sa forensic examination para malaman kung may mga data na binago, binura o pinakialaman mula nang pumutok ang issue ukol sa mga manumalyang flood control project. Handa naman daw ibigay ng DPWH sa ombudsman ang mga hinihingi nito, maging lahat ng dokumento, records at files na nasa opisina ni dating Undersecretary Cabral. Lahat ng anggulo sa pagkamatay ni Yusek Cabral ay titingnan ng NBI kasama na ang haka-haka ng ilan sa posibilidad na pineke lamang ang kanyang pagkamatay. Bagay na nangyari na raw sa ibang kaso, bagamat kalaunay nahuli rin ng NBI ang sospek. Emil. Maraming salamat, Chino Gaston. Ayan ha. So, walang duda. May mga gumagawa ho ng ganito. Yung fake death. Para matakasan ho ang mga kaso. Ha? Sa kalaunan, nahuhuli rin ho ng National Bureau of Investigation. So, ibig sabihin, may mga gumagawa talaga nito. Lalo na ho ito. Ito hong si dating Yusek ng DPWH Cabral, nasasangkot ho sa maanumalyang flood control project na kung saan bilyon-bilyon ho ang pinag-uusapan. Bilyon-bilyon. Ha? Pero na DNA, na ano na raw ito confirmed daw Ito raw ho si Yuse Cabral, yung nakita dun sa baba. Sabi. Ito pa ho yung isang balita na kung saan ay pati ho itong si Representative Yap ay nadadamay. About ho rito sa Ion Hotel na kung saan ito ho yung pinag-check-inan ni Yuse Cabral at yung kanyang driver. Pakinggan ho natin. Nagsasanga-sanga na ang mga pangalang na iuugnay kay dating Public Works Undersecretary Catalina Cabral. Isa sa mga sentro ngayon ng pagsisiyasat ng Bilyonaryo News Channel, ang Ion Hotel sa Baguio, kung saan nanatili si Cabral bago siya nahulog umano sa bangin sa Tuba, Benguet. Narito ang exclusive agenda report ni Hannah T. Naglilitawan ng mga pangalang natuklasan ng Bilyonaryo News Channel matapos ang pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral nung siya ay nahulog sa bangin sa Tuba, Benguet. Kamakailan nagkaroon ng search warrant ang NBI sa Ion Hotel sa Baguio, ang tinuluyan ni Cabral bago siya nasawi. Sa pagsisiyasat ng BNC, natuklasan naming isang Ralph Robintan ang may 99% ownership sa Potiel Resort Management. Ito ang kasalukuyang nag-ooperate ng Ion Hotel. Kasama niya si Rochelle Joy Viernes na may 1% ownership.
May isa rin kaming nakuhang SEC General Information Sheet na dated August 15, 2025 at nagsasabing Corporate Secretary si Tan ng Potiel. Si Tan ay isang Baguio-based businessman at owner ng Big Boss Cars, isang vehicle sales and auto services company. Ayon sa aming mga source, kilalang political ally ni Benguet Congressman Eric Yap si Tan. Noong May 2025 elections, si Tan ang lumabas na petitioner para i-disqualify si Erickson Tagal Felipe, ang naging kalaban ni Yap sa pagka-lone district representative ng Benguet. Ayon sa aming source, bago lumitaw na si Yap ay owner ng Potiel noong Agosto, nakapangalan daw ang kumpanya sa isang Michael Darren Sanchez at DM Capital. Sa SEC documents ng DM Capital, pagmamayari ito ng pamilya Sanchez, kabilang si David Sanchez, ang una nang nag-deny sa BNC na siya ay may kaugnayan kay Cabral. Sa mas malalim na pagsisiyasat ng BNC, natuklasan namin ang ilang mga kontratang nai-award sa Ion Hotel. Kasama rito ang pag-provide ng food and accommodation sa ilang mga workshop o event ng iba't ibang LGU at ahensya, kabilang ang sa Department of Energy. Una nang inilantad ni DILG Secretary John Vic Remulla sa Billionaire News Channel na si Cabral ay dati na raw beneficial owner ng Ion Hotel. Pinangalan daw ito sa di umano'y partner niya at itinransfer sa business associate ni Eric Yap, kung saan si Yap ay pinaniniwala ang beneficial owner din ng hotel. May mga papeles daw si Remulla para patunayan ito. Yan ay sa kabila ng pagtanggi ng legal counsel ng Ion Hotel tungkol dito. Sabi ni Attorney Enrique de la Cruz, ang abogado ng Ion Hotel, false at misleading daw ang mga pahayag na ito dahil wala namang direct o indirect involvement sina Cabral at Yap sa nasabing hotel. Pero sinigundahan ng NBI sa agenda weekend ng Billionaire News Channel ang claim ni Remulla tungkol sa ownership ni Cabral at Yap. Parehas din po. Although we'd rather get certified 2 copies of the documents para magkaroon kami ng conclusibong impormasyon tungkol dyan. Kamakailan naghain ng search warrant ang NBI sa kwarto ni Cabral sa Ion Hotel at nakakuha raw sila ng personal items ng dating USEC bilang bahagi ng kanilang parallel investigation. We confirmed that several items were seized and confiscated, mostly personal effects. But we'd rather not give any enumeration because we have yet to return the search warrant to the issuing court together with the inventory of the items which are seized. Ayon sa aming source, natagpuan ang isang kutsilyo sa di umano'y bag ni Cabral. Patuloy ang pagsisikap ng BNC makakuha ng panig ni Tan at Yap at sa huling monitoring, wala pa silang sagot sa amin. Dati nang naiuugnay si Yap sa Silver Wolves Construction na ayon kay Pangulong Bongbong Marcos ay nakakuha ng higit kumulang 16 billion pesos na transaksyon sa kanilang mga proyekto. Ito rin ang parehong kumpanyang naiuugnay sa maanumalyang flood control projects. Ayon sa Bureau of Immigration, bagamat may travel records nitong mga nakaraang linggo, nasa Pilipinas daw ngayon si Congressman Yap. Para sa agenda, Hannah Tia. O ayan ho mga kababayan, ito hong si Congressman Yap. Ito hong si Congressman Yap ay nababanggit, nasasangkot ho. Doon ho siya huling pinag-check-inan ni dating Yusek Cabral ng DPWH dyan ho sa Baguio, yung Ion Hotel. May kinalaman silang dalawa doon, tapos silang dalawa may kinalaman din siya maanumalyang flood control project. Kumbaga talagang ho yung kanilang mga pangalan ano lang kumbaga umiikot lang sa isang sirkulasyon. Matindi ito naman mga kababayan, si Mayor Magalong ho ay nasyak, nagulat ho siya sa mga nakita na diskubre ho ng National Bureau of Investigation doon ho sa kwarto ni Cabral. Si dating Yusek Cabral ng DPWH doon ho sa Ion Hotel. At according ho din sa balita, ay may nakita hong patalim or kutsilyo doon ho sa loob ng bag ni dating Yusek Cabral. Bakit kaya? Bakit kaya merong kutsilyo doon sa loob? Pakinggan natin to. If you look at the result of the warrant doon sa room, the search warrant, meron din na-recover na knife doon.
and several types of medicines. Mga ganon. May na-recover ho na knife? Yes, knife. Yes, knife. Saan ho nakita yung kutsilyo? Doon sa loob ng room nila sa Ion Hotel or Ion Hotel. Okay. To your expert Actually, according sa balita, sa loob mismo ng bag. Tuloy natin. assessment, what do you think really happened? Was the DILG right to rule out foul play? Ano po ang what questions need to be answered, do you think? Yeah, may reason siguro, no? May mga certain information pa siguro na hawak si Secretary Rimulya, kaya niya nasabi yan. But with all the information that I have, hindi pa ako conclusive. Kasi I need to secure yung cellphone. I need to go over the content of the cellphone. Siguro doon ko lang malalaman talaga kung ano talaga ang nangyari. Kaya hindi ko alam kung ano yung mga information ni Secretary Rimulya. Pero Mayor, pasensya no kung itatanungin ko ito, would you confirm that this was really the Undersecretary, Yusek Catalina Cabral, who died here? Yes, definitely. There's no doubt about it. Isa yan sa mga tinignan ko mabuti. I made sure na matutuloy yung autopsy. There's no doubt about it. They have all the pieces of evidence that would clearly identify that it's Yusek or Miss Cabral. What pieces of evidence? Well, marami silang comparison na ginawa doon sa kaya sasabi talaga nila, there's no doubt about it, it is Yusek Cabral. Pero hindi nyo personally nakita? Hindi na. Okay. Ayan ho, mga kababayan according ho kay Mayor Magalong ho ng Baguio, kumpirmado may nakita hong knife doon ho sa kwarto. Actually doon sa balita, loob ng bag. Bakit kaya siya may bitbit ng gano'n? Siyempre kahit saan ka naman mag-check-in na hotel, kahit sa Sogo lang, wala kang makikita na patalim. Depende na lang kung magdadala yung mag-check-in doon. At bakit kaya sa loob pa ng bag nakita? Ano nga sa isip nyo? Bakit kaya siya may bitbit ng ganon? So, update tayo mga kababayan sa kasyong ito Masyadong controversial ho ito, itong kasyong ito. Hindi ho malaman kung talagang, ano ba to, nagpakamatay, nadulas, may foul play, may gumawa ba sa kanya ng krimen. So, abang-abangan natin mga kababayan. Subaybayan ho natin itong istoryang ito. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.